wala namang advantage. Wala namang naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So, that's his frustration. And that's also my frustration. So, Nakaraang taon, you ordered DepEd to rationalize ang senior high school curriculum. Now, Senator Jinggoy wants to scrap it. Pero si Senator Win Gatchalian naman po, ang sinasabi niya ay to reduce yung college years instead. Ano po ang stand nyo dito? it is just expressing the same frustration that I expressed in the first place. Kasi it's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Magmamatrikulasyon pa yan. Maraming mga school supplies. Bibili ng libro, lahat. Sa 10 years, wala namang advantage. Wala namang naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration. And that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. But while the law is still K-12, basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, Yes. Angara, pagandahin natin ng husto habang nandyan pa yan. Kasi anong madalas natin marinig? Mismatch. Yung skills ko, hindi employable. Magaling ako magganito, hindi naman nila kailangan ng ganyang klase. We have partnered with the private sector and to ask them, ano ba ang kailangan ninyong skills? Ano ba ang kailangan ninyong klaseng trabahador para makuha, ma-employ doon sa inyo? In fairness, the private sector went even one step further. Gusto nyo kami na magpatakbo ng training. Tapos, paglabas niya doon sa training, may trabaho siya sa amin. Kasi eksakto yung training niya doon sa kailangan namin. Yun ang aming ginagawa. Ang sinasabi po ay paano pa yung challenge na i-improve or ibalik sa dati yung kalidad ng edukasyon po dito sa ating bansa. Kanina when we were on our way here ay pag-usapan namin ng aking producer na noong panahon namin, 80s, pag may labanan sa ang iba't ibang eskwelahan, pag private ka, nangangatog ka or may worry ka na pagkatapat mo ay public school dahil napakagagaling. Oh. At yun ang paano po, and that was during your father's time. So, paano po, ano ang marching orders nyo, habilin nyo kay Secretary Angara na itaas natin yung kalidad ng edukasyon pa para kasi lately nahuhuli tayo. Lagi tayo. Marami tayo ginagawa. Unang-una, classroom. Sipin mo, 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. Merong ng classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Tinayo mga 1970. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime. Dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. There was no effort to help the education. Kaya yung mga grade, yung mga rating natin sa especially STEM subjects, pababa ng pababa. Tapos hindi marunong magbasa. When I first became governor, pinag-inspeksyon ako sa eskwela. Ang ginagawa ng teacher, kung ano-ano binibenta sa estudyante. Tinanong ko, alam mo, ako, para sa akin, hero ang mga teacher. So tinanong ko sa kanila, bakit ganyan? Bakit imbis na nagtuturo ka? Sabi niya, may pamilya din ako eh. Yung sweldo ko hindi pa dumating. So, my first act as congressman of the 2nd District of Ilocos Norte was to create teachers cooperatives for every town. Parang savings and loan. Para hindi ka mag 5-6, malulubog ka sa utang. Kahit papano merong nagsusuporta sa'yo. So, that's the key. I found out that's the key. Support the teachers. Just support the teachers. Basta't you support the teachers. So, one of the things that we did, binawasan natin ang kanilang administrative duties. Then we hired many more teachers. And then we have put in place a program for the retraining, re-education of our teachers. Kasi maraming bagong nangyayari. So maraming bagong teknolohiya that they have to learn about. So support the teachers. That's number one. We have entered into a program to rebuild and to build more school buildings. Ginawa na namin PPP. Kasi kung gobyerno lang ang gagawa, kakaunti lang ang magagawa natin. But
Again, in fairness to the private sector, very cooperative sila. Naglalabas talaga sila ng pera. Very willing sila na tumulong. There's another problem. May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak, mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Kung 90% ang pinasa mo, magaling na teacher ito. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. Yun ang nangyayari. It's just a practical thing. Pero we will remedy that. The performance review is not going to be based on that. It's going to be based on the students' actual performance in tests. Ang mga guro, kayo mga idol namin, kayo yung mga bayani para sa akin, asahan ninyo na alam ko na mapakabigat ng inyong trabaho. I always say, the public school teachers are the hardest working public servants in the whole of government. Magalit na sila lahat sa akin, but I believe that. They really are the most busy. Ang daming ginagawa. Kahit wala na sa job description nila kung ano nila ginagawa. They're leaders of their communities. They take care of our children. My God, this is we have to support them. Kaya ang ating mga guro, asahan ninyo dito sa administrasyon na ito, kayo ang pinupuri namin. Kayo ang nagbibigay ng dangal sa ating educational system. Tutulungan namin kayo hanggat maaari para yung ating mga kabataan na minamahal natin lahat ay maging magaling, maging matalino, at maging marunong. Puntahan ko po ang malapit sa sikmura ng lahat ng mga Pilipino, ang 20 pisong presyo po ng bigas. Sa huli niyo pong podcast with Katunying, sabi niyo nga, watch us sustain it. Sure. Paano po nagagawa ito ng gobyerno? Through subsidy? Magkano po? There is a lot, maraming factors ito. I concentrated kaagad sa production side. So, baka hindi alam nga ng tao, in 2023, we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2024, nalampasan na natin yun. In 2025, we predict lalampasan na naman natin yun. So our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, paggandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research tayo sa IRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga planting techniques ng mga bago, para gumanda ng production side natin. Pagka gumanda ng husto yung production side natin, may bababa natin. Wala nang subsidy. Magagawa po kaya yan bago matapos ang inyong termino? Magagawa yan. We did it before already. Nag-export na tayo ng bigas eh. So why not do the same thing again? It's really, you help the farmers. Ang kinakatakutan ng iba, pag masyado nang mababa ang presyo ng bigas, paano naman yung mga magsasaka natin? Yun po ang sinasabi kasi yung mga ang gusto nila, ang mga farmers natin ngayon, dinadala talaga sa NFA ang mga palay nila dahil nabibili daw po ito ng mga 17 to 18 pesos. Kung di po ako nagkakamali. Sa mga traders, sa private, ay nasa 11 to 12 pesos na talagang kaya ayaw nila. Paano nyo po tinutugunan or tutugunan yung ganitong problema na hindi rin makawawa o malugi ang ating mga magsasaka? Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Sa kadiwa ng Pangulo, available po ang 20 pesos na bigas. Pero ang apela po siguro or paabot ko na rin po sa inyo, Mr. President, na sana mas madami daw na kadiwa stores o kadiwa ng Pangulo ang nasa kanilang mga lugar. May mandate na po ba tayo na
Kung parang pwedeng health center yan, damihan nyo ng ang mga Kadiwa stores. Let's go further. Ang nangyari kasi ngayon, we are in partnership with the LGUs. Eventually, I'm looking at a proposal na next year, wala nang contribution ng LGU. Ang contribution lahat sa national government. So sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. And hopefully we will bring it up to the point that bigas for all. It will all be 20 pesos.